Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 247 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang pagbubukas ng isang pinto at mula dito ay pumasok ang ilang mga karakter na nakasuot ng mga kakaibang baluti habang nasa kanilang harapan etong mandirigmang si Lubu na nagtataglay ng lubang nanlilisik na mga mata. Sa isang kumpas nga lamang ng kanyang sandata ay madali lamang nawasak ang baluti ng isa sa mga pumasok sa loob nitong silid at tuluyang bumagsak sa lapag. Muli niyang naalala etong mga payag ni Seyong Iyunwan na balang araw ay darating ang isang individual sa naturang labyrinth at magagawang lagpasan ang kanyang abilidad na tinataglay, na siyang magiging susi upang muli niyang makasama etong minamahal niyang si Diao Chan. Ang payag ng iyon ang nagsilbing motibasyon para dito kay Lubu upang tiisin ang tila ba walang hanggang paghihintay sa pagdating ng isang propesiya. Handa nga raw siyang magtiis at umasa bagamat hindi niya nakikita ang kahihinatnan nito. Kaniya nga daw isinusumpa na hindi siya magbabago bagamat sa ngayon ay hindi na malinaw na kanyang naaalala ang pagmumuka at maging mga paborito nitong kasuotan. Sa kasalukuyan ay nahinto nga etong si Lubo sa pagkilos habang nakatitig dito kay Chun Yusong na nasa kaanyuan nitong babaeng si Diao Chan. Tensyonado nga itong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan sapagkat hindi nila alam kung ano ang magiging aksyon o reaksyon nitong nasabing general mula sa kakaibang planong isinasagawa ni Jin Yuk. Samantalang ang kakatwang pangyayari ay pinagmamasdan naman nitong mid-level manager na si Sherry mula sa di kalayuan at literal na hindi makapaniwalang magpapanggap itong individual na kasama ng ating pangunahing tauhan bilang ang babaeng pinakamamahal nitong general matapos na labanan ang mga multo ng mga mandirigmang tinalo ni Lubu sa nakaraan. Gayon din nagdududa kung gagana nga ba ang naiisip ng mga itong taktika. Sa mga oras na iyon ay dahan-dahang lumakad na palapit etong si Lubu patungo kay Chun Yusong, kung kaya't agaran din itong naganda sa anumang mangyayari. Subalit na bigla nga siya nung kanyang mapagtanto na hindi siya makakilos, buwat ng muli ay pasimple siyang ginamitan ni Jin Yuk ng 4-star binding barrier mula sa di kalayuan. Ngunit sa halip nga nasaktan siya ay makikita nating kinapitan nito ang kanyang mga palad na nagbigay ng matinding takot para dito sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Aminado naman itong si Lubu na nakatitiyak siyang ibang tao ang nasa kanyang harapan. Subalit ang klase di umano ng kasuotan nito ay nakatitiyak siyang pagmamay-ari ng babae niyang pinakamamahal, na dahan-dahang luminaw ang imahe mula sa kanyang mga alaala. Sa mga sandaling iyon ay inactivate muli nitong si Jinhyuk ang isang panibagong spell, pati na rin ang 3-star transfer barrier, habang magkasama sila nitong si Chun Yusong sa loob nitong kakaibang simbolo. Ito nga ang klase ng mahika na minsay ginamit nila ni Alice upang matawag ang kaluluwa nitong dating naging unang emperador na si Reindart sa nakaraan, na magiging epektibo lamang kung malinaw ang imahe sa isipan na nais makita o maalala ng kanyang mapipiling target. Kung kaya't hindi nga siya makapaniwalang madaling maaalala nitong si Lubu ang imahe ni Diao Chan gamit lamang ang kasuotan nito. Ang pangyayaring ang iyon ay naging sapat na upang sandaling magawang isamon ang kaluluwa nitong babae na talagang gumulat sa naturang general, pati na rin dito kina Sherry at Chun Yusong. Ang imahe nga nitong si Diao Chan sa nakaraan ay muling namutawi sa isipan nitong si Lubu habang masisilayang kasalukuyan itong nakangiti sa kanyang harapan at kapamasayang kinakamusta ang kanyang kalagayan. Ngunit walang anumang kataga ang lumabas sa bibig nito at tanging isang maigpit na yakap ang kanyang naging tugon. Nabigla naman etong babae sa naging kanyang reaksyon. Ngunit ang naging aksyon nitong general ay sapat na upang maunawaan kung gaano siya nito kamahal. Pasimpleng nakangiti nga rin etong si Jinyuk na pinagmamasdan ang dalawa mula sa di kalayuan. Gayon din naaalala ang mga naging payag ni Alice sa nakaraan na maghihintay nga daw siyang muli sa pagbabalik nitong binata. Kaya huwag nga daw itong susuko kahit na hindi siya nito maalala pa. Pagkatapos nito, ay bigla na lamang kuminang ng nakakasilaw na liwanag ang buong katawan nitong naguguluhang silubu, kung kaya't ipinaliwanag nitong binata na ito ang resulta ng matagal na panahong pananatili nitong general sa loob ng labyrinth ng Sun Spring. Dagdag pa nga niya sa seryosong boses na may isang paraan nga daw siyang nalalaman upang maging silang dalawa ay magkasama magpakailanman. At kung nais nga raw ba nitong si Lubu na magtiwala sa kanya, na wala namang pag-aalinlangang tinanggap nitong general ang nasabing alok na ibibigay nitong ating pangunahing tauhan. Inilabas nga nitong binata ang kanyang sandata at ginamit ang Runma Divine Technique na tinawag na Nick Ilwa at inatake itong dalawang magkasintahan. Bagamat alam nitong general na dito na magwawakas ang kanyang buhay,
ay hindi naman mababakas sa ekspresyon ng kanyang pagmumuka ang anumang kalungkutan sapagkat makakasama na niya sa ngayon etong babaeng matagal na niyang hinahangad na muling makasama. At kasabay nga ng pagtahak nila sa kawalan ay ang paglitaw naman ng isang sisidlan na naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng Sunspring, pati na rin ang matagumpay niyang pagkopya sa skill nitong si Lubu na Unique Divine Spear Red Hair Charge. Naputol nga lamang ang kanyang pagmumuni-muni noong inihayag ng kanyang dakilang stalker ang kanyang galit na nadarama dahil sa muli nitong panloloko. Subalit aminado nga din itong naging kahanga-hanga ang naisip niyang taktika laban sa general. Natanong nga rin siya ni Chun Yusong kung ilang beses nga ba niya sinubukang i-clear ang naturang labyrinth. Hindi naman direktang sinagot nitong si Jinyuk ang kanyang naging katanungan, habang nagpapasalamat na literal na naging madali ang kanilang pag-clear dahil sa tulong ng kanyang dakilang stalker. Aminado nga itong binata na kung hindi dahil sa kanya ay malamang na nakikipagpatintero pa nga daw siya sa kamatayan sa loob ng 15 araw hanggang sa makumpleto ang kanyang spell na inihanda. At kapasusuotin din ang kaanyo ang ginamit nitong kanyang dakilang stalker na hindi nga nito matanggap dahil sadyang ginamit lamang siyang muli nitong si Jinyuk para sa kanyang personal na adhikain. Samantalang ang tagumpay na nakamit nitong dalawa ay lubos na hindi inaasang mangyari nitong si Sherry na patuloy na nagtatago sa isang sulok. Aniya ay hindi lamang nila matagumpay na na-clear ang naturang labyrinth bagkus nakuha din ng mga ito ang pinakapakay nilang Sunspring Water. Kinakailangan nga daw niyang mapigilan ang tagumpay nitong dalawa sapagkat kung ito'y magpapatuloy ay tiyak na hindi siya makakaligtas sa kapahamakan mula sa bossing niyang si Nyarlathotep. Agad naman siyang nakaisip ng taktika at kapatuoy kanyang kinuha ang atensyon nitong sina Jinyuk kung saan ay nagpakilala siya bilang isang mid-level administrator na si Sherry at pinuri ang tagumpay na kanilang nakamit laban dito kay Lubu. Dagdag pa nga nito na kaya siya naroroon ay dahil nasurpresa siya sa kanilang nagawa para dito sa bantog na labyrinth na wala pang sino man ang nagtagumpay na i-clear. Pakunwari nga niyang inihayag para dito kay Jinyuk na sa kasalukuyan ay nagkaroon ng error ang system at isang klase ng pabuya na hindi dapat mapunta sa kamay ng mga manlalaro ang lumabas. Kaya't naroroon siya upang ito ay kunin at palitan ng mas naaakmang klase ng magagandang pabuya bilang kabayaran sa kanilang naging pagkakamali. Subalit di na nga natapos pa ang kanyang pagsasalita sapagkat isang pag-atake ng talim ng espada ang agarang tinumbok ang bahagi ng kanyang leeg. Magkaganoon man, ay nagawa pa rin itong madepensahan niya sa tamang oras habang ang pagkilos na iyon ay kagagawan pala nitong si Chun Yusong. Hindi naman makapaniwala etong si Sherry sa pagkilos na isinagawa nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan laban sa isang kagaya niyang administrator at pagalit na nagbanta na kung ipagpapatuloy nila ang kalapastanganan laban sa kaniya ay tiyak na hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito para sa kanila. Ngunit muli lamang siyang napahinto dahil napasailalim nga siya sa isang 6-star ancient barrier na nagagawang paralisahin ang buo niyang katawan. Ipinahayag nga nitong si Jinyuk na nasambit ng araw nitong si Lubo ang tungkol kay Sherry at kapwa sa kasalukuyan ay hindi na niya magawang madama ang enerhiyang nagmumula sa Sunspring na dapat ay naroroon sa loob ng shrine nitong labyrinth. Malamang araw ay siya ang sumira nito upang mapigilan ang kanilang pinakapakay. Subalit sa kasalukuyan ay hindi na nga raw iyon mahalaga pa dahil ang pinakaimportante sa ngayon para sa kanya ay ang malaman kung sino ang tunay na nagpadala para dito sa mid-level na administrator upang hadlangan ang kanilang pinakapakay at planong alamin ang katotohanan gamit ang isang di kaaya-ayang pamamaraan mga master.